Hindi porket umalis ka sa trabaho, madali ka makakahanap ng pagkakakitaan kaagad. Ang mayayari lang din talaga, mas dadami yung oras mo, mas magiging free kang mag-isip or mag-explore ng iba't ibang option. Para sa akin, mas naging busy ako. Mas naging totok ako sa negosyo, mas naging totok mag-explore at maghanap ng iba't ibang paraan para kumita. Nagkikwentuhan kami ng mga tropa ko kagabi. Tapos, napag-usapan namin kung gaano nakakatakot mag-resign sa trabaho para mag-pursue ng isang bagay na hindi mo naman sigurado gaya ng business or freelancing. Tapos, naikwento ko lang sa kanila kung paano ko nagawang umalis sa trabaho kahit sobrang nakakatakot mawalan ng consistent na income kada buwan. Una pa lang naman, alam ko nang hindi ako magtatagal sa corporate. Isa lang din naman talaga yung rason kung bakit ako nagtrabaho. Gusto kong makaipon, tapos kapag na-reach ko na yung target kong amount, susubukan ko magnegosyo. Tapos for almost 3 years, dalawa yung trabaho ko. Isa rin kasi yun sa pinakamabilis na paraan para makaipon ako. Tapos noong 3rd year, tsaka ako nagsimula na pumasok sa business habang pinagsasabay yung dalawang trabaho. Naging sobrang busy, eventually inalisan ko din yung isa. So, nakafocus na lang ako sa business tsaka sa isang trabaho. Siyempre, sanay pa rin naman ako na may pumapasok na sahod kada buwan. Dahil dalawa nga yung naging trabaho, medyo above average din yung total na income ko. Matipid din kasi talaga akong tao. Kaya kahit papano, medyo mabilis ako nakakaipon. Pero dumating ako sa point na malapit ko nang ma-reach yung target kong ipon. Nakapag-start na din ako ng business noon kahit papano, tsaka meron ng traction. Hindi na rin talaga ako masaya sa ginagawa kong trabaho. Kasi halos 3 taon na akong puyat. Pumapasok na lang ako dahil gusto ko na may sigurado akong kikitain kada buwan. Tapos ilang buwan ko na rin tinatanong yung sarili ko na ito na ba yung time para umalis. Pero yun nga, laging nauudlot kasi takot na takot ako mawalan ng consistent na income kada buwan. Ang hirap mawalan ng sahod sa totoo lang, lalo na kapag nasanay ka ng may pumapasok na pera kada buwan. At ayoko rin namang mapila yung negosyo dahil priority ko na lahat ng pera na kinikita nun ay nire-reinvest ko lang. Pero yun nga, galing sa dalawang trabaho, nag-resign ako sa isa. So nakafocus na lang ako sa full-time job, tsaka ongoing na nito yung computer shop, tsaka yung events rental hub. Hanggang sa isang araw, may na-realize ako na ngayon pa lang na nasa 30 to 50,000 yung sinasahod ko kada buwan. Hirap na akong umalis. Paano pa kung ma-promote ako? Or paano pa kung umabot na sa 100,000 or 150,000 yung kinikita ko sa trabaho? Tapos yun nga, na-realize ko na mas mahirap iwan yun. Mahirap din mag-adjust for sure kapag sumasahod ka ng 100,000 tapos mapupunta ka sa zero, di ba? Mas mahirap maghanap ng sideline or ibang source of income na kayang palitan ka agad yung ganong kalaking amount. Tapos doon ko naisip na mas madaling umalis sa trabaho habang ngayon na maliit pa yung kailangang i-replace na income. Mas madaling diskarte yan kung paano ako kumita ng 30,000 to 50,000 kada buwan. Kesa mag-antay na lumaki yung sahod, tsaka lang ako magde-decide na umalis. Mas lalong nakakatakot yun. Hindi ko naman sinasabing maliit na halaga yung 30 to 50,000. Pero para sa akin, mas madali siyang palitan. Yun yung naging deciding factor ko. Umalis ako dahil na-realize ko na mas mahihirapan ako kapag mas pinatagal ko pa. Shinare ko lang din to sa mga tropa ko kasi kami lang din naman yung nagkakaintindihan. Pare-parehas kami na dumaan sa or nandun sa ganong sitwasyon. Hindi ko naman din sila binubudol na mag-resign kaagad. Sinabi ko lang kung ano yung nasa isip ko ng mga panahong pinag-iisipan ko umalis sa trabaho. Tsaka gusto ko lang din i-share sa mga taong nasa parehas na sitwasyon. Pero ito din yung sinabi ko sa kanila. Hindi porket umalis ka sa trabaho, madali ka makakahanap ng pagkakakitaan ka agad. Nung umalis ako sa trabaho, sinigurado ko na kahit papano, meron ng traction yung mga ginagawa kong negosyo. Ang mayayari lang din talaga, mas dadami yung oras mo, mas magiging free kang mag-isip or mag-explore ng iba't ibang options. Kasi mas marami kang time mag-explore, matuto, mag-aral ng kung ano-anong mga bagay. Pero kung iniisip mo na mas maluwag yung schedule mo pagkatapos mo mag-resign, hindi din yun guaranteed. Para sa akin, mas naging busy ako. Mas naging totok ako sa negosyo, mas naging totok mag-explore at maghanap ng iba't ibang paraan para kumita. Tsaka mas mapalago pa yung mga ginagawa ko. Tsaka yun, na-realize ko na totoo yung sinasabi nila na kapag umalis ka sa 8 to 5 na trabaho, talagang mapapalitan yun ng 24/7 tapos mas mabigat pa na trabaho. Pinagkaiba lang, syempre, mas fulfilling, mas may chance na mag-scale yung sinimulan mo kaysa doon sa typical na 8 to 5. Pero yun,